Babasahin po natin sa Luke chapter 16, 14, verse 16 up to 17. Sa aklat ni Lucas, ito po ay isang invitation sa bawat isa sa atin. As a matter of fact, ito yung tema doon sa aming pinuntahang fellowship. At ako ay nalulungkot dahil yun po ay may bilang at binayaran nila yon. Kaya lang, ang iba nga ay hindi nakarating. Sarap pa naman ang fellowship. Sarap din ang kainan. Medyo mababa nga lang yung parking doon. Kaya sumabit kami nung papauwi na kami. Okay. Okay. Medyo mabagal lang magbukas itong aking tablet. Ito muna ang gagamitin kong tablet. Okay, sa Luke chapter, pwede bang lakihan? Okay, sa 16. Pwede bang sa English? Pakilagay nga lang sa English. Okay, then said he unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent his servant at supper time to say to them that were bidden, come, for all things are now ready. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang banal na salita. At pag-usapan po natin, ito pong parabola actually yan ng ating Panginoon Kristo nang siya po ay nangangaral sa kanyang bayang Israel. Kausap niya yung kanyang bayan, siya ay nangungusap in a parabolic way. Pag sinabing parabolic, ito ay isang talinaga na hindi naman nila halos na naunawaan. Pero merong gustong patungkulan ating Panginoon Kristo. At alam nyo ba na yan ay akmang-akma sa ating panahon? Sa atin actually itong panawagang ito. Although sa bawat iglesia ng kapanahunan ay merong pagtawag ang ating Panginoon. Pero sa ating panahon, apply, am come, for all things are now ready. Okay. At hindi ko maintindihan itong aking Bible. Bakit ganito? Okay. Okay. Okay, tama. Tatanggalin ko lang muna yung internet nitong aking kuwan. Dahil istorbo ito mga text na ito. Nakatakot-takot na message ang dumarating. Hindi, nakaka-experience ba kayo sa cellphone na kahit hindi naman yung kailangan ay marireceive nyo? Paano ba tanggalin yung mga gano'n na ma-prevent yung mga... kagaya yan, nahirapan tuloy bumukas yung aking cellphone. Kasi puro commercial ang dumarating, ano? Napansin nyo yung mga cellphone nyo? Ang dami ring mga commercial. Oy, isa pa yun. Di naman kailangan ko yun. Siya ba mahilig sa inyo yung mga parcel-parcel na yan? Tapos tutunog pa siya, no? Sabi niya. Kaya kahit bata, marunong na ngayon nun Si Matthew Set yata, mahilig na rin doon. Okay. At bakit ganon? Gusto kong lakihan sana ito. Okay, hindi ito Ano ba nangyari dito? Kahapon ay inayos ko. And then ngayon naman ay ayaw naman mag-function. Ito na siguro yan.
Okay. Ito na nga. Pag gusto kong guluhin ng kaaway, gagawin ng kaaway talaga. Guluhin ka ng guluhin. Okay, dito tayo sa kuwan na ito. Babasahin ko na lang. Dito sa, ito talaga yung, ano ba naman ito mga comments na ito? Sunod-sunod. Tinanggal ko na yun inalis ko na yung internet. Sunod-sunod pa rin. I-unfriend ko na kaya ito mga ito. I-unfriend ko na lang. Sister Nalin pala to Okay. Sabi rito, they said unto him, a certain man made a great supper and bade many, and sent his servant at supper time to say them that we're bidden, come, for all things are now ready. So, lahat ay nahanda na. So, ito ay invitasyon ng ating Panginoong Kristo. Iba naman itong internet. Itong daming comments. Okay. Para sa atin, apply ito. Malimit tayong i-invite ng ating Panginoon. Sa ating huling panahon, ito ay invitation. Gusto ko lang mag-quote sa inyo. Mas maganda sigurong i-quote ko lang ang sabi ng propeta. Sabi niya sa El Shaddai, every preparations made. So, tapos na, na-prepare na lahat. Is already atoned for. Sin are already atoned for. Ibig sabihin, lahat daw ng kasalanan natin, tunubos na. All things are ready. Come. That's right. The wedding supper set. So, akma sa ating panahon. Kasi sa atin ang wedding supper. Ibig sabihin, sa hapon yun sa kanila. So, marriage supper of the Lamb. Pero ang sabi niya, excuses are made. Di ba? Ganyan tayo. Maraming excuses sa atin. Kaya nga doon sa 11 bilang nung a-attend ay nangyari 5 lang. So, wise virgin yun. The rest of them ay wala. Nakalulungkot, binayaran nila yon. But he said, go into sabi niya, the last call was, go get the sick in heart and campaign of healing just before the wedding supper. Sabi ni Brother Branham, campaign of healing. Sabi niya, lahat ng may sakit, dalhin ninyo yung mga pilay, yung mga bulag, kunin nyo sa lansangan. Sabi niya, supper call is healing, that is the last call. Balikan natin muli ang mensahe ng propeta. Sabi ng propeta, sinabi sa kanya, may isang lalaki naghahanda ng isang malaking hapunan. At marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon, ay sinugo niya ang kanyang mga alipin upang sabihin sa kanyang inayahan, magsiparito kayo, sa lahat ng bagay ay nahanda na. Pero doon sa invitation na yan, pag binasa mo yung verse 18 pababa, makikita mo lahat ng in-invite dito ay meron silang alibay. Nag-umpisa silang magdahilan at sila ay unti-unting umalis. Sa panahon natin, ganyan ang nangyayari sa atin. Hindi sa isang pagkakataon lamang ang invitation, mga kapatid. Sa tuwing may gawain ng Panginoon, ito ay isang invitation ng Panginoon. That is a marriage supper wedding. Ano ang nais ng Diyos? Una, sabi ng propeta, tawagin upang sila ay magkaroon ng kagalingan. Inihanda ng Panginoon lahat ang provided way. Nagkatay na siya, sabi niya, yung iba, sabi niya, bagong kasal lang ako, hindi ako makakaparoon. Tingnan niyo mga alibay nila. Tapos sabi nung iba, marami silang dahilan hanggang magalit na yung puno ng sambahinan. Sabi niya, masyadong maluwag, pero ginawa na namin lahat ng pinag-utos mo. Kulang pa rin. Marami pang upuan, maraming bakanting upuan na hindi
hindi nauupuhan. Sabi ng Panginoon sa mga alipin, pumaroon ka sa daan, verse 23, at sa mga bakuran at pilitin silang magsipasok upang mapuno ang aking bahay. So pilitan, sa huling panahon, pinipilit na sila. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng kanyang hapunan. So sino yung mga inanyayahan ito? Walang iba kundi ang mga Hudyo. Sila actually ang unang inanyayahan para pumasok sa marriage supper, kaya lang tinanggihan nila. Pero dito sa ating panahon, pag-usapan natin mga kapatid, sa bawat gawain ng pagkakatipon, sa gawain ng Panginoon, sa pag-aaral ng salita, yan ay invitasyon ng ating Panginoon. Kung kayo ay a-attend o hindi. Invitasyon yan. Ano ang layunin ng Panginoon? Ang sabi ng propeta, healing campaign. Gusto ng Diyos, una sa lahat, kaya siya nag-i-invite, kagalingan. Yan ang purpose ng ating Panginoon kung bakit siya sinugo dito sa lupa. Puntahan natin ang Luke chapter 2, mga kapatid. Verse 16. Chapter 4, verse 18, I mean. Verse 16, start tayo. Okay. Verse 17. At ibinigay sa kanya ang aklat ng propeta Isaias at binuklat niya ang aklat na nasumpungan niya ang dakong kinasusulatan. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang naapi upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. That is an invitation. In-invite ang Panginoong Kristo, nag-invite ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid, unang-una, healing campaign. Magkaroon ng kagalingan. Anong klaseng kagalingan? Physical and spiritual. Ang pinaka-importanting kagalingan ay ang spiritual. And the reason, sa bawat pagkakatipon, meron kagalingan na magaganap sa iyo. Ano ang sabi sa bayang Israel? Is there any balm in Gilead? Wala bang manggagamot sa Gilead? Kasi ang mga tao doon sa panahon nila ay puro nagkakaroon ng mga karamdaman. Pagdating ng ating Panginoong Kristo, ang bayang Israel, maraming karamdaman. Malayo sila, malayo ang relasyon nila sa Panginoon. So merong invitation sa kanila, come, for all things are ready. Come to the feast. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanila. Balikan mo ulit ang binasa natin kanina sa Luke chapter 14, verse 16 up to 17. That is an invitation. At yan yung ating panahon. Merong invitasyon sa ating panahon. Luke 14. Yung kanina. Ayan. Sabi niya, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng bagay ay nakahanda na. Iniready na ng Panginoon. Ano ito ay isang kagalingan sa bawat isa sa atin. So, ang mga tao ay pumupunta ng church upang gumaling. Yan ang purpose, spiritual na kagalingan. Hindi lang yun. Dahil ito po ay isang malaking hapunan, Great Supper. Kailan magaganap yung Great Supper, mga kapatid? After ng rapture, meron tinatawag na Great Supper of the Lamb. Marriage Supper of the Lamb. Panghapong kasalan. Pero ngayon, ini-invite tayo upang tayo ay damitan ng pangkasal. Upang ibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan natin papunta sa kasalan. At doon po sa kasalan, hindi katulad ng kasalan natin. Pag pumasok ka doon sa bahay kung saan merong kasalan, lahat ng damit mo kailangan mong tatanggalin yan. Papalitan mo yan. Meron kayong susuotin doon. Meron uniforme na isusuot doon ang lahat ng a-attend ng kasalan. Lahat ng in-invite, mga kapatid. Minsan ayaw kong gamitin ito eh. Mahirap gamitin. Okay. At nakaka-distract sa pagtuturo. Nahihirapan akong magturo pagka ganito yung gagamitin mo. Panay na lamang ang text nitong mga taong ito. Mga sugo ng kwanto eh. Pang-istorbo.
So, merong invitation ang Panginoon. At pag pumasok ka sa kanyang kasalan, mga kapatid, o yung marriage supper of the Lamb, o yung supper na yon, o yung kasalan, ito ay tayo ikinakasal ngayon. Agree ba kayo na merong kasalang nagaganap ngayon? Yes. Spiritual na kasalan. Ano ba sa English yung kasalan? Ano ba nangyayari sa akin? Binablangko ako ng kaaway. Wedding, spiritual wedding. Ito ay spiritual wedding. So, sa spiritual wedding, pansinin natin sa Matthew chapter 22 verse 1, "And Jesus answered and spake unto them again by parables and said," parabola niya, "The kingdom of heaven is like unto a kingman, a certain king, which made a marriage for his son." Karugtong po ito nung invitation kanina na binasa natin sa Luke chapter 4. Merong isang, sabi ng ating Panginoon, ang kaharian ng langit ay katulad sa isang hari, naghanda ng piging sa kasalan sa kanyang anak na lalaki. At ang tinutukoy na kasalang ito ay ang pakikipagkaisa natin sa ating Panginoong Kristo. Tinalakay natin kanina yung bride of Christ na siya ang magmamanifest ng kaluwalhatian ng Diyos. At ngayon, pag-uusapan natin, paano tayo ikinakasal spiritually sa ating Panginoong Kristo. Merong kasalang nagaganap sa ating panahon. And that is spiritual. Paano tayo nag-umpisang ikasal sa ating Panginoon? In the Old Testament, si Abraham ay nakita niya na si Isaac ay binata na at gusto niyang magkaroon ng apo. Sabi niya, ayoko naman ang mapapangasawa ng aking anak, itong mga tao, mga kababaihan dito sa Kanaan. Kasi mga worldly itong mga ito. Inutusan niya si Eliezer, sabi niya, Eliezer, bumalik ka doon sa lugar na pinanggalingan ko, ihanap mo ang aking anak ng mapapangasawa niya doon sa aking mga kamag-anakan. Sabi niya, pasusumpain kita at kung hindi tatanggapin doon, ay bumalik ka upang hindi ang sumpay mapunta sa iyo. So habang naglalakbay si Eliezer, nananalangin siya. At sa kanyang panalangin, sabi niya, kung sino man babae ang makasusumpong, puntahan niyo Genesis chapter 25 kung hindi ako nagkakamali. Sabi niya, ang babaeng magpapainom sa akin, Panginoon, pagpakitaan mo ako ng habag, Panginoon. Sabi riyan. Hanapin mo na lang doon, yung kay Isaac na mag-aasawa na. Okay. At sabi riyan ay, yan, tama, yan na nga yan. Ano yan? 24 pala yan, ano? So, inutusan siya naman balik doon. At sabi ni Eliezer, pagpakitaan mo ako po ng habag, Panginoon. Dahil sa aking pagpunta ron, ay kung sino po ang magpapainom ng tubig sa akin, yun po ang magiging sign. At dito ay mayroong isang babaeng nakatayo ron na nagpainom sa kanya. Ang pangalan ng babae niyan si Rebecca. 10 kamelyo yung kanyang daladala at yun ay pinainom niya, yung camel na yun. Ang kamelyo ay naglalaman ng 100 liters yung kanyang likod. 10 yun, so 1,000 liters yun. Iigibin mo yung tubig na yon para ipainom mo doon sa camel. At yun ay merong, hindi kagaya rito, sasalukin mo, merong mga location yon. So dadalhin mo yon. Ganun kasipag si Rebecca. Yun ang palatandaan. Kaya nung tinanggap ni Rebecca, nagpakilala siya, ako ito yung sadya ko, at doon ay sumama si Rebecca. Pinagpaalam sa magulang at sumama si Rebecca. Pero habang sila naglalakbay, merong nag-aaliw sa kanya, si Eliezer. May mga kaloob na ibinigay sa kanya. Sino si Eliezer sa ating panahon? Walang iba kundi ang banal na Espiritu Santo. Yan ang Eliezer. Siya ang nagdala sa atin patungo sa ating Panginoong Kristo. Of course, by physical, si Brother Branham ay gumaganap ding Eliezer sa atin. Ay ang mensahe ng propeta ng Diyos, ihahatid tayo patungo kay Kristo upang magkaroon tayo ng malalim na ugnayan kay Kristo. But after na nanduroon na si Isaac kay Rebecca, si Rebecca ay nanduroon na kay Isaac, nawala na sa eksena si Eliezer. Hindi mo na mababasa si Eliezer. Kaya ang isang mananampalataya, nung nanduroon ka na kay Kristo, dapat nagpo-progress na ang isang mananampalataya. Hindi na yung pinaulit-ulit mo lamang ang mensahe ng propeta at binabasa mo lamang ito.
Kailangan magkakaroon na tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo. Si Kristo at ikaw na ang merong ugnayan. Majority ng end-time believers, ang tagal na, hindi pa rin humihiwalay sa quote-in-quote ng prophet. Na hindi naman nila naintindihan, binabasa lang nila. Dapat, let's go unto perfection. Kasi meron na na-invite na tayo, in-invite na tayo ng propeta. Hindi lang siguro niloob ng Panginoon na ako'y mangusap doon. Baka makasakit tayo ng damdamin ng ating mga kamanggagawa. Pero dapat, let's go unto perfection. Hindi ka mananatiling babasa lamang ng quote ng prophet. Hindi. Kasi lahat yan ay merong type in shadow. Remember na ang star, ang gabay ng wise men, patungo para makita nila kung saan ipinanganak ang King of the Jews. Pero pagpasok nila sa kaharian ni Herodes na wala yung star, meaning, pagpasok sa denominasyon, walang guide. Pero pagdating nila roon sa bata, kinaroon ng bata, hinahanap nila yung star, wala na yung star. Dahil ang relasyon na ng wise men, doon na sa bata. Ganon din tayo. Inihatid lang tayo ng propeta ng Diyos. Siya ay type ni Moses. Mga kapatid, inihatid lang tayo kay Kristo. Ang mensahe niya ang naghatid sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, katulad ni Abraham, katulad ni Isaac, nung inihatid na ni Eliezer, wala na sa eksena si Eliezer. Ang meron ng ugnayan niya si Rebecca at si Isaac. Anong ginagawa ni Isaac? Bumaba ng camel si Rebecca, nilagyan ng lambong yung kanyang sarili habang sinasalubong niyang kapalapit sa kanya si Isaac. Ano ibig sabihin? Yung lambong is a submission, pagpapasakop kay Isaac. So ganun din tayo, ang lambong ninyo, ang inyong mahabang buhok, pagpapasakop yan kay Kristo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang lambong natin. Meaning, nagpapasakop tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang mga babae nagpapahaba ng buhok yan. Hindi sila nagpapaputol ng buhok, mga kapatid. Huwag kayong maniwala na may mga nagtuturo na pwede namang bawasan ng buhok. That is a blasphemy of the Holy Ghost. Dahil ang sabi ng Bible, kaluwalhatian ng babae ang mahaba ng buhok. Sign ng pagpapasakop yan. Dahil anuman ang bawasin mo riyan at anuman idagdag mo, mananagot ang isang tao sa harapan ng ating Panginoon. Kusang titigil ang buhok ninyo. Mga kapatid, may panahon ng pagtigil ng buhok nyo. Sa mga kalalakihan, hindi naman nagpapahaba. Mga kapatid. Pag nakakalbo, purity yan. Purity. Oo, mga kapatid. So, anong ibig sabihin? Pagpapatuloy natin, mga kapatid, the kingdom of heaven is like unto a certain king which made a marriage for his son. And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding, and they will not come. Tingnan ninyo ha, Matthew chapter 22 verse 3, inanyayahan sa piging ng kasalan, ayaw din silang magsidalo. Ganyan ang mga mananampalataya. Ganyan ang tao sa ating panahon. Even the believers, may invitation lagi ang ating Panginoon. Kapatid. Pero ayaw nating dumalo. Maraming excuses tayong ginagawa. Muling nagsugo siya ng mga ibang alipin. Again, he sent forth another servant saying, tell them which are bidden, behold, I have prepared my dinner, my oxen, my fatling are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. Lahat ng bagay ay nahanda na. Magsiparito kayo sa piging ng kasalan. So merong invitation palagi ang ating Panginoon. Lagi siyang nag-i-invite. Mga kapatid, nais ng Diyos na ikaw ay papasok dun sa kasalan na yun. In-invite ka ng banal na Espiritu Santo. May mga taong ginamit sa iyo ang Espiritu ng Diyos. May ginamit sa iyo ang Diyos. Iba-ibang kaparaanan. Bakit? Hindi tayo parang kabutin na lumabas na lang dito sa end-time message. May mga taong ginamit sa atin. Whether sila ay lihis or hindi, ginamit pa rin sila para sa isang piging. Mga kapatid, at nung tayo ay nandirito na, mga kapatid, marami sa atin, sabi rito, marami silang dahilan. Sabi riyan, datapat hindi pinansin sa verse 5, but they were made light of it and went their ways, and to his farm, another to his merchandise. Sabi niya, pupunta muna ako sa aking
bukirin. Yung iba naman sa kanilang merchandise o sa kanilang business. Di ba yan yung panahon din natin ngayon? At hinawakan ng iba, sabi rito, and the red man took his servants and entreated them spitefully and slew them. Pinatay nila, dinuhagi nila, pinagpapatay nila yung mga aliping ito. Datapat ang hari ay nagalit at sinugo ang kanyang mga hukbo at pinuksa ang mga matay taong yun at sinunog ang kanilang bayan. Na magkagayon sinabi niya sa kanyang mga alipin, nahanda ang kasalan, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Magsiparoon niya kayo sa mga likuang lansangan at anyayahan niyo sa piging ng kasalan ang lahat ninyong masumpungan. Hindi karapat-dapat yung bayang Israel sa invitation na tinanggap nila. Mga kapatid, sila ang unang tumanggap ng invitation, ang bayang Israel. Nakita ninyo yung ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo? Invited, but he is unwelcome Christ. Doon sa bahay ni Simon, in-invite ang ating Panginoong Jesucristo, tapos nilagay lang sa isang upuan. Ano ang purpose ni Simon? Hiyain ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, tapos nang makita ng isang babaeng makasalanan, na sabi niya, yung tao na yon, in-invite nila, pero hindi man lang nila pinapansin. Normally, sa Israel, sa panahon nila, hindi ka pwedeng pumasok sa piging kapag hindi ka invited. Or else, ang tawag sa iyo sa ating panahon, ikaw ay great gate crusher. Ano ba sa Tagalog yung great gate crusher? Yung pupunta ka na lang na hindi ka naman in-invite. Pero saan sila dumadaan? Sa likuran ng bahay, hindi mismo doon sa pintuan. So meaning, pag doon sa may likuran, sa may kusina ka dumaan, mga gate crusher yon, mga kapatid, halo-halo kayo doon. Sila yung mga taong pwede nating sabihin na makakapal, na hindi naman invited, pumunta. So normally invited sila. Pero nung in-invite nila si Kristo, nung makita nung babae na si Kristo ay nasa ganung kalagayan, dali-dali siyang umuwi ng bahay, kinuha niya yung alabaster box, yung kanyang salapi na kinita sa kanyang pagpapatutot, yun ang hanap buhay niya, marami yun. Binili niya ng 300 dinaryo yun, kapatid. At pagkatapos, nung siya ay umuwi ng kanyang bahay, dala-dala niya yung dinaryo at kanyang binasag at hinugasan niya ang paa ng ating Panginoon. At sabi niya, Simon, Simon, sa palagay mo ay sino ang mas may kapatawaran? Tinatanong si Simon, sinabi niya itong ganitong tao, tama yung pagkasabi mo. Nung ako'y pumasok dito, hindi mo man lang ako hinugasan binigyan ng tubig sa palanggana para hugasan ng aking paa. Kustumbre yan sa Israel. Bago ka pumasok ng bahay, huhugasan ka ng paa. Nakakapatid. Hinuhugasan nila yon kasi marumi yun eh. Hanapin mo nga, Iman, sa aklat ng kanyo, yung paghuhugas ng paa. Nang pagpasok si Simon. Type mo na lang si Simon. Nasa Mark yan eh. So, pagpasok ng sambahanan ni Simon, hindi nila winelcome ang ating Panginoon. Inilagay lang sa isang lugar para hiyain lang ang ating Panginoon. Hindi nga man lang hinugasan ng paa. Hindi ba ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, ang ginawa mo sa aking maliit na kapatid ay ginawa mo sa akin? Trabaho ng isang manggagawa ng Panginoon, you are invited the house of God. Trabaho namin hugasan ang inyong paa sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. And the reason, habang hinuhugasan ang inyong paa ng salita ng Diyos, unti-unti kayong huhugasan. Nalilinis ang inyong karumihan. Sa pangangaral, dahil yan ay invitation. Kaya pagpasok mo rito, huhugasan ka ng iyong paa sa lahat ng karumihan. Yan ang trabaho namin. We welcome. Pero majority ng pangangaral ngayon is a prosperity message. Maraming magagaling na mangaral. Ang tawag sa kanila ay yung mga eloquent preacher, yung mga, ba ito, yung lagi kong binabanggit? Motivational speaker. Hindi yan paghuhugas ng paa, motivational speaker.
Paglilinis dapat ng paa. Pagpasok natin dito, you are welcome. Maghuhugasan tayo ng paa sa bawat isa. At sabi ni Peter, hindi ko kailangang hugasan ako. Sabi, kung hindi kita hugasan, hindi ka magiging bahagi ng aking kaharian. So, nagkakaroon ng hugasan ng pagpapaa. Hindi yan, Iman. Merong isang account na si Simon, yung hanapin mo lang yung alabaster, i-type mo yung alabaster sa Mark chapter 6 yun. Alabaster. So, ngayon, pagpasok nitong babaeng ito, hindi naman sila winelcome, mga kapatid, pero si Kristo, gusto lang nilang hiyain si Kristo. So, ano ang nangyari rito sa invitation na ito? Sabi rito, mabuti o masama, sabi ng verse 10, nagsilabas sa mga aliping yaon sa mga lansangan at kanilang tinipon ang lahat nilang nangasumpungan. Masasama at mabuti at napuno na mga panauhin ang kasalan. Datapat pagpasok ng hari upang tingnan ang mga panauhin, ay doon nakita niya ang isang taong hindi nararamtan ng damit kasalan. Wala siyang wedding garment. Pagpasok ng hari, para magkaroon siya ng inspection, walang wedding garment. Mga kapatid, Mark chapter 14 pala yan, yung si Simeon na kitungin. Yan yung si Simeon. Pag sinabing kitungin, makasalanan yan. Pero yung babae na yan, sino pangalan ng babae na yan, mga kapatid? Alam niyo ba kung sino yan? Yan si Mary Magdalene. Yan yung papatay sana sa bato. Nung iniharap si Mary Magdalene, nahuli namin yung babae na ito. Puntahan ko lang muna riyan. Nang mahuli yung babae sa salang pangalo niya, iniharap yan para patayin sa pamamagitan ng bato. Pero sabi ni Kristo, kung sinong walang kasalanan, siya ang bumato. Siya ang unang bumato. Pero walang bumato dyan. Kay Mary Magdalene. At sabi sa kanya, sin no more. Kahit ako hindi ako hatol sa iyo. Sin no more. Simula ngayon, huwag ka na magkasala pa muli. Naging matuwid ang buhay niya. Pero masaklap ang buhay ni Mary, mga kapatid. Ni Mary Magdalene, mahirap ang buhay niya. Isipin mo, gusto niyang umattend ng fellowship. Because of her background, hindi siya maka-attend ng gawain ng Panginoon. Nakikinig lang siya habang nangangaral ang Panginoon. Nasa malayo lang siyang lugar. Nakikinig lang siya. Dahil nung sinabi sa kanyang, sin no more, that is an invitation. Pero may mga hadlang para sa kanya na makalapit sa Panginoon. Una, yung crowd. Yung siya ay susumbatan, makasalanan yan. Ang mga Pariseo ay mapanghusga sa mga tao. Di ba sabi, ba't yung Panginoon nyo nakikisalo sa matatakaw? Ano sabi ni Kristo? Naparito ako, hindi dahil sa mabuti, kundi para sa masama. Hindi nangangailangan ng kagalingan ng walang sakit, kundi yung mga may sakit. Kaya ako'y nandirito. Ganun ang persecution na nararanasan nila. Isipin ninyo na ikaw ang nasa kalagayan ni Mary Magdalene. Hindi mo may invitation sa iyo. Sin no more. That is an invitation. Pero hindi mo magawang lumapit because of crowd. May mga persecution. Marami kang nilalang, marami kang babae. Yun ang buhay mo dati. Pero meron siyang desire sa kanyang puso. Alam niya na ini-invite siya ng ating Panginoon. Yung Zoe, yung binhi na yun, unti-unting umuusbong yun sa kanyang puso. Nung magkaroon siya ng encounter sa ating Panginoon. And then habang nakikinig siya, gusto niyang lumapit, pero persecuted siya. Hanggang nakita niya na yung Panginoon ay nasa ganung kalagayan, walang pumapansin. Yun ang kanyang sinamantala. Umuwi siya ng bahay, kinuha niya yung alabaster box, binasag at ibinuhos sa ulo ng ating Panginoon. Nagalit pa si Judas Iscariote. Sabi niya, sayang naman yan. Bakit? Kung ibinenta lang sana yan. Ang purpose ni Judas, makupit lang yung pera eh. Mga kapatid. Pero yung babae niya, niluwalhati ng ating Panginoon. Si Mary Magdalene. Sa kabila ng hirap, yung invitation sa kanya, nagsikap siya. Ngayon, dito sa pagkakataong ito, dumating sa panahon, dahil ito yung ating panahon, dito tayo nirereko ng Panginoon. Dito nagkakaroon ng inspection ng ating Panginoon. Nakapasok ka doon sa wedding, mga kapatid, sa wedding supper, nakapasok ka, in-invite ka ng Panginoon, pero kailangan mong tanggalin ang iyong damit. Anong gagawin sa iyo? Kailangan mong magpadamit doon sa magdadamit sa iyo. Dahil tatanggalin mo yung damit mo at ikaw ay dadamitan.
para pagdating ng day of inspection ng hari, ikaw ay masumpungan na merong kang damit. Yan ang dahilan mga kapatid, kaya lagi namin kayong ini-invite at pagdating dito, hinuhubad namin ang inyong lumang pagkatao. Hindi lang kayo, kami naghuhubad ng lumang pagkatao upang idamit natin ang ating Panginoon Kristo. Dahil pagdating ng kasalan, haharap tayo mga kapatid. Tingnan ninyo nang ito ay magkaroon, itong taong ito, ang sabi riyan at sinabi niya sa kanya, kaibigan, verse 12 ng Matthew chapter 22, ano't pumasok ka rito nang walang damit kasalan at siya'y naumid. He was speechless. Hindi siya makapagsalita. Bakit wala kang damit? Hindi yan hubad. Nakadamit yan, pero hindi damit pangkasal. Uniforme yon. Yung damit pangkasal na yon. Kung ano yung susuotin nila, dapat yun lang. At sa ating panahon, merong isang mensahe na dapat tayong sundan. Sa pamamagitan ng propetang ginamit sa ating huling panahon, ang kanyang mga mensahe, ang salita ng Diyos, yan ang dapat na damit natin sa huling panahong ito. Hubad tayo, hindi nyo ba alam yan? Galing tayo sa denominasyon, man-made doctrine, katulad ni Adan, nagtahi ng dahon ng igos. Yan ang man-made religion, para lamang makapagsamba sa Panginoon, akala nila sapat yun. Hubad tayo. Bakit? Ano ba yung damit natin? Ang salita ng Diyos, ang ating kasuotan. Kaya sabi rito, gapusin siya, itapon siya sa kadiliman. Yan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Sapagkat marami ang mga tinawag, datapwat kakaunti ang mga hinirang. Hubad tayo sa harapan ng Panginoon. Kung tayo ay pagdating ng day of reckoning. Kaya nung tayo ay tinawag ng ating Panginoon, nang mag-inspection ng ating Panginoon, hubad tayo sa kanyang harapan. Ano ang ginagawa ng Diyos sa atin? Dinadamitan. Paano tayo naging hubad, mga kapatid? Puntahan natin ang kalagayan ng iglesyang ito. Ito yung ating panahon. Verse 14 ng Revelation chapter 3. Dito tayo nabubuhay kasi dito yung marriage supper of the Lamb. Ito yung great supper. Kaya makikita mo ang kalagayan ng mananampalataya sa ating panahon. Naway hindi masumpungan tayo ng Panginoon na nasa ganyang kalagayan. Pag siya ay bumalik na, mga kapatid. At sa anghel ng Laodicea, isulat mo, ang ibig sabihin ng Laodicea is people's right or lukewarm believers. People's right, nagkiklaim ng rights. Kahit hayop, may rights ngayon. Subukan mong pukpukin yung aso kung hindi ka makulong. May mga rights sila. Makikita mo, may mga poor parents yung mga aso, di ba? Namamasyal sila sa mall, kasama yung mga aso. Nakakuan pa yun. Ano ba tawag yung kuna ba yun? Hindi, yung tinutulak. Stroller. O, nakapampers pa yun. Talo pa tayo. Nung araw, hindi naman tayo nasuutan ng pampers. Pero yung mga aso, nakapampers. Pinapagupitan pa. Mahal ang pagupit nun. Magkano ang pagupit? 1.5. Kay Brother Alan, magkano nasaan niya pa kay Brother Alan? Nagugupit. O, 500 lang kay Brother Alan. Pero sa tuta, sa aso, 1.5. Mahal pa yung shampoo nun. Samantalang tayo, hindi makapag-shampoo. So, lahat may rights. Kaya yan yung panahon natin. Ang mga bagay na ito, sinasabi ng siya nawa. These things, say it the Amen. The faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Siyang saksing tapat at totoo. Walang ibang tapat, kundi ang ating Panginoon sa Kristo. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I will the word cold or hot. Yan ang kalagayan natin. Because thou art lukewarm in neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Pag malamig, masarap yung kapeng malamig. Pag mainit na kape, lalong masarap ang mainit na kape. Kahit anong tigas ng tinapay, sausaw mo lang, masarap na. Pero kapag ang tubig ay hindi kumulo, yung kwan lang ininit mo hindi kumulo, pag yan ay tinimpla mo, kukulo ang tiyan mo riyan, isusuka mo yan. Ganyan ang kalagayan ng mananampalataya. Lukewarm. Kaya sabi ng Panginoon, I will spew thee out of my mouth. Isusuka kita sa aking bibig. Bakit siya naging malahininga? Because thou sayest, I am rich. Ito yon.
sa verse 17, and increase with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched and miserable, and poor, and blind, and naked. Siya ay isang aba, maralita, dukha, bulag, at hubad. Akala niya meron siyang damit, pero wala siyang hubad siya. At hindi siya umaamin, hindi kagaya ni Adan. Nasabi ni Adan, sabi ng Diyos, Adam, where art thou? I am naked, ako'y hubad. Pero ang iglesia ng Laodicea, hindi niya alam na siya'y hubad. Kaya ang sabi ng propeta, ang panahon natin is neurotic age. Panahon ng mga baliw. Nakakita ka ng hubad sa lansangan? Pasayaw-sayaw, pakanta-kanta. Ang sayaw-sayaw niyang tingnan. Hindi ba, anong tawag mo sa ganun? Baliw. Spiritually, ganun pala ang kalagayan ng iglesia ng Laodicea. Sa harapan ng Diyos, akala niya, sabi niya, na ikaw ay mayaman, nagkamit ka ng kayamanan. Yes, materially, mayaman ang iglesia sa panahong ito. Wala nang pinakamayamang iglesia kundi ang ating panahon. Si Kenneth Copeland lang ilan yung kanyang private plane. Sumakay siya ng eroplano, nagalit pa siya dun sa ano yon, yung stewardess. Sabi niya, ayokong may kalapit ako rito. Isa akong banal na tao. At ayokong may kalapit ako rito na isang tao makasalanan. Ang sabi sa kanya noong stewardess, Sir, si Kristo nga po ay nakihalubilo sa mga makasalanang tao. Bakit hindi ka naman Diyos? Kaya pagdating niya sa church niya, umiyak siya. Kailangan ko ng eroplano, yun namang mga membrong uto-uto naman, ibinili siya ng private plane. O meron ng private plane, gusto ko another airport. Yung mga membro naman niya, nag-provide ng another airport. Ganun siya kayaman. Alam niyo kung sinong pinakamayamang pastor dito sa Pilipinas? Kilala mo, Jilay? Pastor Noel Paminyal, pulubi nga yun. Yung taga Davao. Yun ang pinakamayamang pastor dito sa Pilipinas. Bumababa ka ba ng Davao Airport, sis? Doon sa itaas ng Diyos kanyang eskwelahan, ano? Oo, napakayaman talaga ng, alam ni Sister Balada yun Tapos yung Mount Tamayong pa, ano? Napakayaman yan. Pero sa harapan ng Diyos, sila ay ababulag, maralita. Yun lang nandiyan sa may C5, ang laki ng kanilang simbahan, di ba? So payamanan ng mga churches ngayon, may mga television. May mga programa sa television. Yung airtime niya, napakamahal. Magkaroon ka pa ng television. Pero sabi ng ating Panginoon, hubad ka. Ibig sabihin, hubad ka sa salita ng Panginoon. Walang salita. Ang iglesia, wala nang salita ng Diyos. More on prosperity gospel. Kaya pagharap nila sa Panginoon, hubad na sila. Ano ang sabi ng Panginoon? I counsel thee to buy of me gold tried in the fire. Bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy. Ano yung gintong dinalisay ng apoy? 1 Peter chapter 1 verse 7. That the trial of your faith is like much more than gold. Meron kang kapahayagan, meron kang pananampalataya. Yun ang kailangan mo. Yung faith. Anong klaseng faith? Revelated faith. Hindi basta faith, revelated faith. Ano bang ibig sabihin ng revelation or apocalypse? Unveiling. Ang ibig sabihin niyan, meaning it's something affects in your lives. Merong pagbabago sa iyong buhay. Yun ang ibig sabihin ng revelation. Nung tinanggap mo yung mensahe, nagkaroon ka ng pagbabago sa buhay mo. Unti-unti, transforming from glory to glory, from metamorphosis. Kasi yun ay uod na nandun sa loob ng kukul. Kailangan niyang wasakin yung kukul na yun para unti-unti makapanginain yung uod na yun ng dahon at siya ay mag-transform into a beautiful butterfly. Pero paano mo babasagin yung kukul na kabalot sa iyo kung wala kang lakas? Kailangan mo ng lakas para basagin yun. Kailangan mo ng lakas para basagin mo yung pagiging lukewarm mo sa pag-attend ng gawain sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan basagin mo yung pride mo.
You need to be broken para ma-reshape ka uli ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya tayo ini-invite niya, kaya sabi niya, I counsel thee to buy of me gold and the tried in fire. That is a revelated faith. Meron kang pananampalataya na magta-transform ng buhay mo. Naiintindihan mo yung mensahe. Kaya ang sabi ng Hebrews chapter 11 verse 10, Abraham was looking for the city whose maker and builder is God. Anong nasumpungan ni Abraham? Revelated faith. Nagbago yung kanyang appearance. Habang siya ay naglalakbay na uugod-ugod, may tungkod at matanda na silang dalawa, pero pagpasok na nila ng Kanaan, nagkaroon ng transformation. Dahil nung sila ay dumiretso sa Ehipto, si Sarah ay nagustuhan ng hari ng Paraon. Hari ng Paraon, magugustuhan ka pa kaya kung ang age mo ay 99 years old na, 100 years old? Nagkaroon ng transformation, bumata sila. Ganon din tayo habang naglalakbay. Na bumabata tayo, ipinapanganak muli tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya ang sabi niya, pinapayo ko sa iyo na ikaw ay bumili sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong masuot. Ano itong damit na ito, itong white raiment na ito, yung fine linen, mga kapatid, that mayest be clothed, para ikaw ay may damit. Walang iba kundi ang salita ng Diyos ito. Iniipon mo ito dahil ang fine linen, kakaibang damit yan. Yan yung sinusuot ng ikakasal. Yang fine linen, galing yan sa flax seed. Itatanim yung flax seed, after 100 days, i-harvest na ngayon yun. At yun ay dadalhin ngayon doon sa labas ng bayan nila, nandun sa may tabing ilog, mga kapatid, merong sampayan, tutuyuin yung flax leaves na yon, o yung halaman na yon, pagkatapos itinuyo yon, may mga bato ron, pinupukpok yun, sinusuyod, isasampay, pukpuk, suyod, banlaw dun sa ilog, running water, isasampay, hanggang makapag-produce siya ng sinulid upang makapagtahi at makagawa ng damit. Ang habang proseso niyan. Ganyan din ang proseso sa atin ng ating Panginoon. Yung salita ng Diyos, tayo rin, pinupukpok din tayo. Mga kapatid, anong ginagawa? Inaalis yung mga kuwan sa atin. Kaya merong running water para mahugasan tayo. Mga kapatid. Dahil yung running water, yan ang pinakamalakas na pwedeng kahit gaano katalas, gaano katigas na bagay, kayang bilugin ng bato ng tubig, mga kapatid. Doon sa paliguan namin, kina Sister Janice, sa Lisa River. Pag nakita mo ron, di ba, Sister, ano nangyari sa akin? Nakakalimutan ko na yung mga pangalan niya. Sister Nilin, di ba yung mga bato ron ang kikinis, ano? Nag-request pa nga isang kapatiran na kung maaari ay madalhan siya at gagawin niya ang kuwan, panghilod. Sabi ko, hindi, pamukpok na lang ito kasi sobrang kinis. Pamukpok, matigas ang ulo mo eh. Kasi alam niyo kung bakit wala siyang lumot? Dahil running water siya. Pero pumunta ka sa dagat, sumisid ka, matalas yung bato. Stagnant kasi yung tubig. Pagka running water yan, mga kapatid, kaya niyang bilugin yung bato. Mawawala yung mga lumot, magiging makinis na bato. Yun ang purpose. Kaya tayo, pag lubog tayo sa running water, mga kapatid, lahat ng mga impurities natin, mawawala yan. Pero kung tayo, sabi ng propeta, iniwanan ninyo yung balon at kayo ay gumawa ng broken cistern. Kaya ang resulta ay kamatayan. So ano sabi rito, upang ikaw ay at ng maputing damit upang iyong masuot at upang huwag mahayag ang iyong kahiyahiyang kahubaran. Hubad. Hindi niya alam na siya ay, akala niya na may damit siya, pero wala siyang damit. At nang pampahid sa iyong mata, upang ipahid sa iyong mata, upang ikaw ay makakita. Blind.
spiritual blind. Katulad ng mga Pariseo na inaakay ang tao, sabi ni Kristo, hayaan mo akayin ng bulag, ang kapwa bulag, pareha silang mahuhulog sa hukay. Spiritual blind sila, mga kapatid. Kaya ang ibinigay sa atin ay ang mata ng agila, prophetic eye, para makita natin kung paano kumikilos ang kaaway. So, sa panahon nila, itong kahubaran nila ito, ang church napakayaman, pero in the sight of God, they were naked. Hubad sila. Bakit? Walang salita sa loob ng iglesia. Ano ang kanilang pinag-uusapan? Prosperity, kung paano yumaman. Ganyan ang mga churches ngayon. Nakalulungkot dahil baging sa end time message, ganun na ang nangyayari ngayon. Marami na sa mga kasamahan natin sa end time na more on prosperity gospel na ang pinapangaral. Medyo titingnan mo ng konti, parang dahil gagamit ng mga quotation, more on quotation, paulit-ulit lang doon, mga kapatid. Hindi naghahalukay ng malalalim. Hindi kailangan lang pag-aralan ng mga mystery of God. Kailangan natin ng mystery of God, mga kapatid, para malaman ang posisyon natin. Kailangan natin ng pampahid sa mata. Ano yung pampahid sa mata? That is anointing of the Holy Spirit para makita mo kung paano kumikilos. Kaya sabi rito, narito, verse 20, Behold, I stand at the door and knock. Yan ang katunayan ng wala na ang salita sa loob ng iglesia. Wala na si Kristo sa loob ng iglesia. Nasa labas na. Unti-unti at the day of Ephesian Church, Ephesians chapter 4, chapter 2, verse 4, meron akong laban sa iyo. Thou hast left thy first love. Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Pag-ibig saan? Sa Diyos, sa salita. The moment na iniwanan mo, unti-unting iniwan mo ang salita ng Diyos, inaalis mo na si Kristo sa buhay mo. Nakakaroon ka ng replacement. Kaya mayroong tinatawag na replacement theology sa mundo ng Kristyanismo. So dito, pag-usapan natin sa end time, mga kapatid, sa 7 church ages, unti-unti, tinataboy nila si Kristo palabas. Sa buhay natin, kapag inaalis natin si Kristo, ang kanyang salita, nasa labas na si Kristo. Pero dahil bahagi ang iglesia ng Panginoon kung saan He walked in the midst of the golden candlestick. Ibig sabihin, from the dawning of Christianity until the last church, ang Laodicea, nandun si Kristo na mamagitan, kahit nasa loob siya. Kaya kumakatok si Kristo. That is an invitation ng ating Panginoon. Merong invitation ng ating Panginoon. At sabi niya, Behold, I stand at the door and knock. Pagka kumatok ka, nasa labas ka. Wala ka sa loob. If any man hear my voice and open the door, sino man ang makikinig, bubuksan niya ang kanyang pintuan. Ano yung pintuan na yan? Pintuan ng pagkaunawa. Yung puso mo mismo ang pintuan. Kung tatanggapin mo ang kanyang salita, tinatanggap mo ang ating Panginoon Jesucristo. At sabi niya, and I will come to Him and will sup with Him and He with me. Hahapong kasalo niya. Kaya sa ating panahon, yung all things are ready, mga kapatid. Yung binasa natin sa Luke chapter 14, verse 17, sa ating panahon, apply yan, mga kapatid. Sa atin ang invitation ng ating Panginoon. God willing. And we always hoping and praying na this coming June, makarating naman kami ng Bicol. Kaya sabi nga ni Sister Baladay, narinig ko lahat ng sasama na lang ako sa kwan. Sasama na lang ako sa mga pinupuntahan ni na pastor. Kala ko sasama ang loob ko, yung pala sasama pala. At mayroon kaming plano, this coming, hopefully, June, matuloy na kami pa. Saan nga yun? Agusan. Makapunta kami rin ni Pastor Man. Sa Agusan. Baka dumaan kami sa inyo, sis. Saan ba yun sa inyo? North Cotabato, ano? Yung Makilala, sa South? North din. Doon sa Makilala. Okay. Hopefully, ay matuloy na rin kami. So, mga kapatid, dito ay palaging mayroong invitation ng ating Panginoon. Tandaan ninyo, kahit konti lang naintindihan nyo sa mensaheng aking ipinahayag,
ipinahayag ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kunin ninyo. Ipunin ninyo ito. I-treasure nyo yung kanyang mga salita. Ilagak nyo, itabi nyo sa inyong puso. Pag-iipon yan. Yan ang pag-iipon ng damit pangkasal. Para pagdating ng Day of Reckoning, pagdating ng ating Panginoon Jesucristo, ready ka. Nakadamit pangkasal ka. Hindi ka naka-pajama. Nakadamit pangkasal ka. Kasi ang papakasalan ni Kristo, yung ready. All things are ready. Yan ang sabi ng binasa natin kanina. Kaya sabi niya, ang magtagumpay ay aking pagkakalubang, umupong kasama ko sa aking luklukan. Dito lamang binanggit yan sa ikapitong iglesia. Bakit? Ang kasunod kasi niyan ay ang millennium na. After ng Great Supper, millennium. Ngayon ay kasalan spiritual. Anong ginagawa ng ating Panginoon? Kapag in-invite ka, and then papasok ka, ngayon, kasalan ito by spiritual sa ating Panginoon. Itatanim ni Kristo ang kanyang binhi sa iyo. Mga kapatid. Sa fellowship, sa pagkakatipon, invitation sa loob ng church, itinatanim ni Kristo ang kanyang binhi. Ipinupunlay sa sinapupunan mo yung kanyang binhi. Ano yung binhi ni Kristo? Ano yung binhi ng Diyos? Salita ng Diyos. That is the seed, the Word of God. Kung sa literal na mag-asawa, yung binhi ng lalaki nilalagay sa sinapupunan ng babae, after few months, magkakaroon ng pagbabago ang katawan ng babae. Tataba siya. Yan. Ganun sa spiritual na buhay. Kung tunay na ikaw ay nailalagay ang binhi sa iyo, magkakaroon ka ng pagbabago ng iyong katawan. Magkakaroon ka ng transformation sa iyong katawan. Alam nyo, sa bayang Israel, nagalit ang Diyos sa mga anak ni Judah. Kasi yung panganay ni Judah namatay, mga kapatid. At nung mamatay yung panganay ni Judah, kostumbre, yung asawa ni Judah mapupunta rin sa pangalawa. Namatay yung pangalawa, yung ikatlo naman, mga kapatid, ang magiging asawa ng babae. Pero ang ginagawa ng lalaki, itinatapon niya yung kanyang binhi. Ayaw niyang maipunlay doon sa asawa niya. Asawa niya at asawa ng kanyang kapatid. Ayaw niya yun. At nagalit ang Diyos sa kanya. Mga kapatid. Anong ginawa ng Diyos? Pinatay siya. Pinatay yung babae na yun. At ang sabi ni Judah, Tamar, umuwi ka muna sa iyong bahay at meron pang kapatid yan. Pag binata na yan, tatawagin ulit kita. Naisip ni Tamar, matanda na ako bago magkaanak. Isang araw sa paglalakbay ni Judah, nagpakunyari si Tamar. Nag-disguise na isang patutot at binayaran ni Judah para maging makasiping niya ng gabi. Pero yung si Tamar ay kumuha ng isang regalo. Tinanggap niya. Sabi niya, bigyan mo ako ng regalong ganito. And then umuwi na ng bahay sila. At parang baliwala na lang kay Judah. Isang araw, nakarating ng balita kay Judah. Yung iyong manugang ay buntis. At pinatawag si Tamar. Sabi niya, buntis ka. At yun ay sapat para patayin si Tamar. Hindi nagsasalita si Tamar. At nung ihahatol na yung gawad sa kanyang kamatayan, inilabas ni Tamar yung regalong galing kay Judah at hindi nakapagsalita si Judah. Kapatid. Sabi niya, nadaya pala ako ng aking manugang. Ganyan ang kwento ng bayang Israel. Ganon din sa kwento ng buhay natin. Pero merong iniiwan sa atin ng ating Panginoon, mga kapatid. Laging ang kanyang salita, ang gusto ng ating Panginoon, yung kanyang salita, magbubunga yan sa atin. Magbubuntis tayo. Itinatanim ang kanyang bini, walang iba kundi ang salita. At gusto ng Panginoon, mga kapatid, sa pagtanggap natin ng bini. Alam nyo, in the Old Testament, yung mga baog, curse yan eh. Nagiging tampulan ng tuksen. Sino ang mga baog ng Old Testament? Number 1, si Hannah. Baog yan. Sino si Hannah? Nanay nino? Samuel. Hiniyak niya yan sa Panginoon. Sino pa yung baog? Asawa ni Manoah. Sino yung si Manoah? Tatay ni malakas. Si Hercules ba? Si Samson. Yan ay mga baog. Pero ninasa nilang sila ay magkaroon ng anak.
Ganon din ang iglesia. Gusto ng Panginoon na tayo ay magkaanak, mga kapatid. Mga anak ng spiritual. Dahil ang ating Panginoong Jesucristo, Christ in the making sa ating huling panahon, ang nobya, tayo ay manganganak. Si Kristo ang ating asawa, ang nobya ay manganganak na anak na lalaki at anak na babae ng Panginoon. Yan ang trabaho natin. Magpaparami tayo. Let us make man in our image after our likeness. And let him domain. At si Kristo naganap yan. Si Kristo ang kauna-unahan. He was created in the image and likeness of God. Si Adam, nawala. Nawala sa kanya yung katangian na yun. Na imahe at larawan ng Diyos. Yung karakter, yung kabutihan, yung kabaitan, yung holiness ng ating Panginoon. Mga kapatid. Kaya si Kristo, tinatrabaho tayo para panumbalik doon. At inilalagay ang bini sa atin. And then magpuproduce ng mga anak na lalaki at anak na babae ng Diyos. And then after kumpleto na tayo, it's time para umawit yan ng I fly away. I fly away. Rapture na yun, mga kapatid. Matatapos na rin yung paghihirap natin dito. Marriage supper of the Lamb. Ano yun? Doon sa kalangitan. Another dimension, mga kapatid. That is, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng final instruction. Dito, binibigyan tayo ng Diyos ng mga instruction para maghari tayo sa millennium. Kaya nga may invitation Kaya whosoever Kung sino man yun, sabi niya, come. Sabi niya, all things are ready. Ano ang purpose? Bakit ini-invite? Bakit tayo pag pinatawag ng mayor, hali kayo, lahat umatin kayo. Magtitipon-tipon kayo sa barangay, kahit na meron kang ginagawa, dahil ipinatawag ka ni mayor, obligado kang pumunta. Mayroong instruction ibibigay si mayor. Sa susunod na linggo, palalagyan na natin ng kanal itong lugar nyo. Tuwan-tuwa ka naman. Kaya umatin ka. Ganon din sa ating Panginoon. May invitation. Dahil magbibigay ng instruction ng Diyos sa atin. Sa ating paghahari sa millennium. Yan ang ibinibigay ng instruction ng ating Panginoon. Paano ka maghahari kung hindi ka naman na nagumpay dito? Kung hindi mo alam kung paano ka maghahari sa millennium? Paano ka maghahari sa millennium, mga kapatid? Paano ka makakasama ron? Kung dito mismo ikinahiya mo si Kristo. Ano sabi ni Kristo? Ikakahiya din kita sa harap ng aking amang nasa langit. Invitation ng ating Panginoon. Sa tuwina, tayo ini-invite ng Panginoon. Hindi lang sa isang pagkakataon. Sa tuwina, lahat ng mga pagkakatipon, yan ay invitation ng ating Panginoon. Bakit pag nag-invite ay tao? Nag-invite ang presidente, bakit tayo umaten? Di ba? At susuotin mo yung pinakamaganda mong damit. Ay, attend ako, may invitation ako galing kay Gob. Meron kaming, ano ito? Yung kainan, ano bang tawag doon sa kainan? Banquet ba yun? Kakain kayo. Ha? Buffet, ano yun? Buffet. So, susuotin mo yung maganda mong kasuotan. Invitation, magbibigay ng instruction O, ganito ang gagawin. Ganon din sa ating Panginoon. Ibinibigay ang instruction sa atin. And then, pagdating sa marriage supper of the Lamb, ano yon, mga kapatid? Yun yung final. Final yun. Ipapakilala na tayo ni Kristo sa kanyang Ama. Kung paanong si Isaac at si Rebecca ay nandun muna sa kufa o yung tent na kulay puti, itinanim yung binhi, and then after nung nabuntis na, dinala na kay Abraham at ipinakilala na ito yung aking asawa. Yun ang purpose ng rapture. Dadalhin tayo sa langit, mga kapatid. Ipakikilala na tayo. Saan? Sa Ama. Papakilala tayo ng ating Panginoon sa Kristo. 7 years. Dito naman sa lupa, kawawa inaiwanan. Great tribulation period yan. For 7 years, mga kapatid. Kawawa talaga yung maiwanan dito. Hirap na nga ng buhay natin dito. Hirap pa ng, matinding hirap ang mararanasan sa Great Tribulation. Bakit? Kasi nag-reject ng invitation Ngayon, umatin naman, wala namang damit pang kasuotan. Ang ganun din ang mangyari, itatapon pa rin. Sayang, di ba? Umatin ka na rin lang naman, bakit ayaw mo magsuot ng damit pangkasal? Suotin mo ang damit pangkasal. Kada atin mo, yun yung pagsusuot mo ng damit pangkasal mo. Hanggang makumpleto yan. Ready ka pagdating ng ating Panginoon.
Paano kung Miyerkules ay Martes nagkaroon ng rapture dito sa church? Adi ang kasama lang ay si Sister Baladay, si Sister LB. O yun lang. Eh doon lalabas. Ay, tapos aangat na si Sister Baladay. Ay, fly away, bye-bye, Sister Nalin. Total, ikaw lagi kang ayaw mong umatin, marami kang dahilan, dami kang halibay. Diyan ka na muna sa Great Tribulation period. Tapos ngayon, mapupugutan ka ng ulo, tapos hindi ka paligtas, saklap, mga impyerno pa, Kaya mga kapatid, ito, real talk ito mga kapatid. Kawawa talaga mga taong. Kawawa na yung buhay natin dito Tapos kawawa ka pa sa Great Tribulation period. Mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, sa invitasyon ng Panginoon, huwag tayong tumanggi. Mga kapatid, huwag natin tanggihan. At kapag tayo in-invite ng ating Panginoon, huwag naman kayong laging late. Diyos ko naman, yan na nga lang ang inyong gampanin sa paglilingkod sa Panginoon Pagka, di ba, pag invitasyon yan, may oras yan. Ito, ganitong oras. Sino naka-atinda ng mga malakihang pagkakatipon na isinasarado? Late ka na. Hindi yung mga halimbawa sa gobyerno, tapos na talaga, wala ka magagawa, hindi ka, pag sinarado yun, sarado na talaga. Yung sa INC, pag pinatupad natin yun, walang matira rito, baka si Brother Joaquin lang. Pag natin alas 9, sarado yung pintuan na yan. Malamang si Brother Joaquin lang matitira rito. Siya lang maagay. Siya nag-aasikaso. But anyway, mga kapatid, ang grace naman ng Panginoon, laging superseded by grace tayo, mga kapatid. Pero, wag nating ikuan ang grace ng Panginoon. Lagi nating tuparin kung ano man yung nais ng Panginoon sa atin. So, sige tayo lahat ay tumayo na, mga kapatid. At ako ay mananalangin at tapos tayo ay aawit na. Ama namin Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig sa umagang ito. Patuloy naming hinihiling ng pagpalain niyo po kami na sa mga imbitasyon niyo, Panginoon, hindi masumpungan ang bawat isa amin nang walang damit pang kasal. Katulad ng isang lalaki sa Matthew chapter 22. Dalangin namin o Diyos, pagpalain niyo spiritually at financially ang maliit na iglesyang ito. Hanggang sa muli, sa pangalan ni Jesus. Amen. Awitan natin ng Panginoon, thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. Love you gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Word is the Lamb seated on the throne.
Amen. Awitan natin ang Panginoon, standing on the promises at tayo magkamayan. Standing on the promises of God's mighty, who eternally is greatest to me. Lord, in the highest of the skies, standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the rolling storm of doubt and fear I sail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ our Lord. Bound to Him eternally by love's strong cord. Overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I shall not fall. Listening every moment to the Spirit's call. Resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. Salamat po, Panginoon, sa hapong ito, sa aming pagtatapos ng aming gawain. Dalangin namin, O Diyos, maging pagpapala ang mga salitang narinig namin at kung meron man kaming nabitawang offended para sa mga kapatiran, Lord, gawin niyo po itong inspirasyon para sa kanila at hindi maging katitisuran, Panginoon. Salamat po hanggang sa muli, Panginoon, maging sa mga provided food na inihanda ng aming mga kapatid. Linisin niyo po anuman ang pwedeng sumira sa aming katawan. Panginoon, alisin niyo po ito. Hanggang sa muli, Panginoon, sa iyo lang namin ibinabalik ang pinakamataas na pagsamba at paglulati. Sa ngalan ni Kristo Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen. Okay, God bless you mga kapatid.